Niabot na ta sa pinaka importanteng bahin sa tuwang panimbahon karon, and that is the preaching of God's word. Paminawon ang pagwali sa pulong sa atong Ginoo, and I hope that the message of God will be a blessing alang sa tanan nining takna sa kabuntagon. Open your Bibles with me in the book of Ephesians. In the book of Ephesians, sa atong mga Bible, mga kaigsunan. And chapter 1, Ephesians chapter 1, verses 3 down to verse 8. Ephesians chapter 1, verses 3 down to verse 8. Kung nana, say Amen. I would like to read the scriptures and sunda ko rin mga mata, tindog ta to give reverence to the reading of God's word. The Bible says, Ephesians chapter 1, verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, whom hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace, wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence. Let's pray. Father God, we need you, Lord. Tabangin may karon Ginoo nga among matun-an imong pulong in a very special way. Tagaig kaalam ang imong ubos nga lagad amahan. And Lord, your servant will be the greatest hindrance. Your word masabtan sa mga katawhan. Cover your servant with your precious blood, and do not allow him to be the hindrance na mabless ang imong mga katawhan amahan ug babag-o sila. Let them, Lord, see you, Ginoong Diyos. Because if they will look at their picture, they will be discouraged. Now I pray, they will nail their eyes to you and look only you, looking upon you, O Lord Jesus, the author and finisher of our faith. Thank you, Lord, for the way you will answer this prayer. Thank you, Lord, for the victory that you will be giving. Thank you for the salvation that you have provided. In Jesus' name, Amen. Amen. Please be seated now. Since this is the last Sunday of the year 2025, I would like to preach a message entitled Year-End Inventory. Year-End Inventory. And thank you. First of all, again, salamat mga kaigsuunan. Di na ko, balik-balik ko na ko. Salamat sa inyong effort. Salamat sa inyong help. Na nahimong successful ang atong Family Sunday, last Sunday. It was successful because of the effort of everybody. Salamat sa mga nagtabang og limpyo. Salamat sa nagdala og mga food. Salamat sa mga naghatag sa ilahang mga pledges, and we really enjoyed. And nagihapon, Brad, wa pa nahurot ang grand prize. Amen. Amen. So we praise and thank the Lord nga dako kaayong kalipay sa
ni Ma'am Teresita Bulak atong last Sunday and receiving the grand prize, no? Nag-overflow ang blessing sa Ginoo, mga kaigsunan. And salamat ta na ay mga kaigsunan nga nagsayog uli, wa na dawat ang ilahang prize sa ilahang kwan, ilahang prize sa raffle. But dako na nga kadaugan og prize ang atong kaluwasan. Amen? So, year-end inventory. In order for us to know if there is progress in anything, we are making an inventory. Diba? Pananglitan, unsaon man nimo mahibaw-an nga naa kay ganansya pag mamaligya ka. You will make an inventory. Imong kwintahon kung pila ang imuhang puhunan, imong kwintahon pila imong halin, imo ding i-minus. Pag man imong minus, ang sobra minusan nimo sa imong hago, adlawan nimo imong kagalingon, ang sobra mo to imong ganansya. Okay, that is the best way nga imong kwintahon kung pila imong ganansya. Magtinda ka, tindira ka, magtinda ka, unya imong kwintahon pila man imong kitawag nga kuan, pila man imong puhunan, pila imong halin, o pila ka adlaw meet mo to nga halin. Minusan na nimo sa imong trabaho, inadlawan ni imong kagalingon. Ang sobra ato mo to imong ganansya. So, may bawaan nimo ang imong progress og naabay asenso, naabay ganansya if you will be making an inventory. I can remember sa una, sa among mga anak dito sa Davao, we were 3 years dito. Pag-abot nila, amo sa pasande ka dingding, among gibutangan og lapis or ballpen ang katong dingding nga kahoy. Dito ang height nila ni Francis o ni Francine. Pagka next year, next month, among pasindo, sande ka pa naon. And we have found throughout 3 years na agyoy pag-grow nila. Kaya nga naman, it was just kind of inventory og nitubo ba sila. Nato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, this morning, I would like to make an inventory sa atong kinabuhi in the past year. Karon lang tuiga, year 2025. And this is serious. Ang paghimo og inventory sa imong kinabuhi, seryoso kaayo if you are to make progress sa imong kinabuhi isip usa ka Kristohanon. Well, ang Bible mga kaigsuonan nag-remind sa atoa in 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, exact ye be reprobates. So ato makita mga pinangga ng mga kaigsunan that the Bible commands us to prove ourselves, to examine ourselves, to make an inventory of ourselves kung tinuod ba yun nga iya ni Kristo. I would like to ask you this morning to make an inventory sa inyong kaugalingon, kumusta ang inyong kinabuhi in the past year? In the book of Lamentations, mga kaigsunan, open your Bibles with me there. Lamentations chapter 3. Sa atong mga Bible palihog, pagkahuman sa book of Jeremiah, atong basahon ang chapter 3 sa Lamentations, verse 40. Sa inyo sa Ginoo, let us search and try our what? Ways, and turn again
to the Lord. Sukda imong dalan. Search your way. Tanawa ang imong kinabuhi. Kung napagid ka sa dalan sa Ginoo, and kung natanaw nimo nga murag nalayo na ka sa dalan sa Ginoo, you go back. You go back. Balik igsoon. Kay gamay ra kay ngalihang karon. Sa abot sa unahan dako na kay ngalihang. Kung panday ka, I am a carpenter. Naidagang mga panday diri. Mamanday ka mga kaigsunan, naalang kay 1 inch, ana lang kadako, ngalihang. Sa sugod sa imong layout, matingala ka. Pag masipyat ang imuhang gitawag nga layout, maglisod na kag butang sa imuhang salagunting, maglisod na kag butang sa imuhang parlins, pagbutang nimo sa imong atom, sayop na naanay lihang. Unya, pag magkalayo, magkadako ang hiwi. Nagsugod lang sa gamay. That's why mga kaigsunan, the Bible is telling us, search, examine, prove, para makabalik ka sa dalan sa Ginoo. In Psalm 139, open your Bibles with me there. Psalm 139, mga kaigsunan, verse 23 down to verse 24. Ang gingon sa pulong sa atong Ginoo, search me, O God, and know my heart. Try me, and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Lord, sulay akong kasing-kasing Ginoo. Pangitaas akong kasing-kasing Ginoo, basing naisipyat, Lord. Basing na dili maayo, Ginoo. And lead me, pabalik ako sa dalan nga nagtultol sa kinabuhi nga walay katapusan. This is very important if we are truly serious sa atong pagpangalagad sa Ginoo, sa atong pagtuos Ginoo. Kung seryoso gyud kayo kasi mong pagtuos Ginoo o imong pagpangalagad sa Ginoo, you must examine yourself. Allow God to search you. And when God tell you kung unsa ang problema, then be willing to admit and to accept it and to conform sa iyang gusto. Because maybe mga kaigsunan, instead na you are growing into Christ-likeness, you are starting to drift away from God's purpose sa imong kinabuhi. Basing nagapalayo ug nagapalayo na ka. Imbis kay motubo kasi imong kinabuhing Kristohanon, nagapalayo na ka. Sa pagsugod nimo og simba kaniadto when you are first saved, you are present in all services. But karon, you are absent in all services. Or most of the services, wala na ka. Nagapalayo na ka. And you imagine, naman tong dating ako. Naman tong ako nga perminti mo kanta sa choir. Naman tong ako nga faithful sa pagpangalagad sa Ginoo. Naman tong ako nga nagaparing kamot nga i-honor ang Ginoo. Maybe you are drifting away. Maybe this time, it's time for you to go back. Mubalik ta sa tiilan sa atong Ginoo mga pinangga nga mga kaigsuunan. Let us go back. Go back to God. Mga pinangga nga mga kaigsuunan. Maybe maingon ka sa ako, pastor. Dili ko nimo mabasol, pastor. Lisod biya kay akong kahimtang. Kabalo man siguro ka sa akong sitwasyon, dili biya gid sayon ang akong sitwasyon, pastor. Dili ko nimo mabasol kung nainani ako ang pagpangalagad sa sa Ginoo. Dili ko nimo mabasol kung inani ang nipaingnan sa akong kinabuhi. Kinsa may naingon sa imuhang sayon? Unsay giingon ni Jesus Christ? If anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Si bisan kinsa nga buot mosunod kanako, itugot nga iyang talikdan ang iyang kaugalingon o iyang pasanon ang iyang cross o mosunod kanako.
ang dalan nga ginabaklay sa Kristohanon, dalan sa kamatayon o dalan sa pag-antos. You must be ready to die if you are a Christian. Kay mo na'y dalan nga giagian sa atong Ginoo nga si Jesus Christ. Nato makita mga pinangga nga mga kaigsuonan. We must be willing to carry our cross. And what happened along the way, gracias Ginoo, ayaw buhii ang imong cross. Ayaw buhii ang imong cross. Let us look at 3 aspects of our lives in this inventory today. Hindi na ako maglangan pa. Gracias Ginoo, unta. Dali na tayo mahuman karon. Let us look at 3 aspects. Tulok aspito sa tuwang ginabuhi. Ani nga inventory karong adlaw. Number 1, atong lang taon mga inventory man ta. Number 1, where does God wants us to be? Ano yung gusto sa Ginoo sa ato? Ano yung gusto sa Ginoo nga may tabo sa atong ginabuhi? Ano yung purpose tong ginabuhi? Where does God wants us to be? Number 2 mga kaigsuonan, let us look at where are we now? Kung sa itong sitwasyon karon, what are we doing now? Where are we now? And what we have done in our lives? Where are we now? And number 3, what must we do to make it right? What must we do to make it right? Unsa nga atong angay buhaton para ato ning mahimo insakto. For those who are writing the outline of this sermon, that are the 3 points this morning. So number 1, where does God wants us to be? God's purpose sa atong ginabuhi in our text is very clear. Klaro kayo. Going back in our text sa verse 3 mga kaigsuonan, naman pa ang pulong sa Ginoo sa verse 3, muna yung purpose sa Ginoo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Look at verse 4. Anong gi-bless kaniya? According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be what? Holy and without blame before Him in love. That is the God's purpose imong ginabuhi. So since we belong in Christ, God our Father bless us with all spiritual blessings. Gi-provide sa Ginoo tanan sa imong kinabuhi since you are a Christian. Since you were saved, gihatag sa Ginoo tanan sa imo, tanan spiritual blessing. Why would God give you all these spiritual blessings? Why? Because God wants you to be holy and without blame. Gusto niya mahimo kang balaan. Gusto niya nga mahimo kang blameless. So meaning, ang purpose sa Ginoo nga ikaw Kristohanon, mahimo kang without blame, mahimo kang balaan or holy. So kay kana man ang purpose sa Ginoo, ang iyang gibuhat, gi-provide niya una ang tanan nimong gikinahanglan para makabot nimo na nga purpose pinaagi sa tanan nga spiritual blessing nga iyang gihatag sa imo una. You see? So wala gi sugo sa Ginoo o wala gi himong purpose sa Ginoo nga mahimo kang kalisod gud ni. Kinsa may nag-ingon sa yon? Ang purpose sa Ginoo, naingon niya, we should pa yun, that we should be holy and without blame before Him in love. Di lalim. Ano ang Ginoo? We should. Kinahanglan gayud, gamay mo kang balaan. Without blame. Walay ikasaway at ubangan sa Ginoo. Diya saya, sa gugma. So lisod, dili sa yon. So how can we do it? You can only do it kay gi-provide sa Ginoo tanang gikinahanglan para imo nang mabuhat through all spiritual blessing. You see that? So that's the purpose of God.
So muna i-expect sa Ginoo nga makita niya sa imong kinabuhi. Isip ko sa Kristohanon, gitagaan ka niya sa tanan spiritual blessing in order for you nga mahimong holy without blame. Balaan ug walay ikasaway. Kuya awa na walay ikasaway ni suda na mao na ang ni-provide siya og spiritual blessing. And remember this, kani nga spiritual blessing pwede nimo na i-reject by pursuing earthly blessing or worldly blessing. Sometimes kita nga mga Kristohanon, dili nato ma-experience ang tanan nga spiritual blessing because there is no place of the spiritual blessing in our life. Nga naman, we are so much busy and so much filled with the worldly blessing that we pursue. Kay vessel man ta. Remember this vessel ta. I can still remember, eskwela may Bible school. Pag eskwela na ako Bible school, I already studied the Bible before. I have already read the Bible before ko nag-study sa Bible school. And I read the Bible, nahimo akong Sunday school teacher sa Malaybalay under sa pastorate ni Pastor Michael Catoy. I was his Sunday school teacher and I really love teaching. Grabe ang pag-study sa pulong sa Ginoo. I know a lot. Not much, but a lot. Pagabot sa Bible school, ang giingon sa amo start anew sa Bible school. Start afresh. Kung unsa man ang inyong nahibaw-an sulod sa inyo, iabusa ninyo tanan kay para atong masudlan og bag-o. Muna giingon sa mga sa Bible school. And just like this, mga pinangga nga mga kaigsunan, if you wanted the spiritual blessing to be filled sa imong kinabuhi, you must be free first from all the worldly desires and blessings that you are pursuing. Mo nang matingala ka sa imong kinabuhi, hikapon ni imong kasing-kasing, wala na may kalipay. Asa naman to akong kalipay sa una when I was first saved? Asa naman to ako ang gitawag nga joy sa una? You know, kabalo ka, napansin ninyo? One young people told me, Pastor, abi nimo Pastor, no? Sa una, enjoy man kay itong Christmas sa una. Grabe ka enjoy ang Christmas sa una Malipay kay mi. Pero karon bitaw kay mingaw kayo. Mingaw na kayong Christmas. I answered her, it's because you grow up. Katiguang na kakaron. Dako na kayo mong kalipay, di na mo ma-enjoy ang little things. Storya-storya mis akong asawa. Ano akong asawa? Kasamok ba ng mga bata? Daddy, sige, gitawag na, joy to the world. Dahil ito'y pag-ibig. Kada alas 2, alauna, usahay gikan sa eskwelahan, muhapit balay, mo uli, mo kanta. Kaya mo din, Francis, tag 20, tag 20. Mingon mo siya ang anak, pag naimamas ko na ako'y mga sinsilyo ipang butang diha, panguha dag sinsilyo, kay hatag. Anas, usahay anak ko, Mrs. Ay, tagayo, kay gaanad. Anak ko sa akong wife, Mang, abi ni mo no sa una, kapamas ko, I can still remember. Dahil na kining mura og kwan kay mura ganang nostalgia ba. Remember, mamasko ko sa una, akong maumaong kay numduman na kanta Joy to the World, yabag pagug kayo. Unya malipay na kay mi nga tagaan mig piso, 2, 5 dako na kayong kalipay adto nilang bidal. Nami silingan nga silang bidal. Suki na mo perminti. Akong perminti kada gabi na gikan sa pizza 1 hangtod sa pizza 31 kada gabi mamasko gyud dito. Piso gyud ka 2 usahay. Pag Christmas na, Christmas Eve 5 ilang ihatag. Usahay tuloy mi kabuk magsabot pagud mi. Magpuli-puli ta ikaw una kanta, ako sunod. Ikaw sunod para ang atong tres, atong piso may mong tres. And you know, I grow up
Pag muagi ko ato nga balay, I smile. Kaya I can still imagine myself singing in that home. Nya og dili pa gyud gitawag nga mo abri sa ituktok sa kanang doorbell, ting ting ting. Merry Christmas, Maayong Pasko. Hangtod di gyud mohonong hangtod di magawas ang katabang watag piso. And ako ginang asawa I wanted to create a memory ng mga bata na kada mohapit sila sa balay nilang pastor, tagaan sila og 5 na 2.20 may kaya Francis. You see that? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, small things we remember. Bata pa ta ma-enjoy na to. Pero karon, we enjoy the big things. Naay ihatag sa ato, malipay ta kadyot, pagkaugma, wala na yung kalipay. Mingaw na kayo para sa tuwa ang Christmas, why we grow up. We grow up into that callous heart. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. By the grace of our God, ibutang sa imuhang gitawag nga kasing-kasing, enjoy the little things sa imuhang kinabuhi. And upon enjoying these little things, ayaw kalimot i-enjoy ang mga spiritual blessings. Ayaw palabi purso sa earthly blessing. Kaya sige ka purso sa earthly blessing, ang imong una-una karon ang imong career, ang imong gitawag nga trabaho, ang imong gitawag nga kaugmaon, ang balay nga imong gitawag itugot, magminyo ko dapat na nakoy balay, na nakoy sakyanan, na nakoy yuta, ayaw ko magminyo. Oh yeah, a lot of problem. You will not enjoy little things because of that. And you will live full of frustrations. Kaya nga naman, sultian di ka. Ang among income sa una, 700 a week. This is one thing nga ako ang napansin. Niabot ang panahon, na mga panahon, katrabaho ko sa una, nga among income, na himong gitawag na 1,000 a week, 3,000 a week. There were times nga, maabot na kog 15,000 a week. Pag negosyo sa una. Kabalo ka? Abi na ako sa una, katong 300 ang adlaw pa na ako. Katong 700 lang ako a week. Sa akong imagination, pag moabot lang niya ako ang simana, moabot lang niya og mga 5,000, okay na ko. Malipay na ko. And God was very, very faithful. It came. Tingala ko, mas nidako among pinanginanglanon. Ang kalipay nga akong gi-imagine kaniadto, wala na ako naangkon. Kulang dahil gyapon. Because the more came sa imong kinabuhi, the need will grow. And not only the need, but the desire will grow. Ang desire sa tao, way kahumanan, perminti uhaw. Kung kana ang imong basis sa imong kalipay, you will never enjoy life. That's why akong ginaingon sa akong mga anak, nak, dili ang price sa butang ang atong gitawag nga ginalantaw, kundi ang value sa butang. So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, if you really wanted to be happy sa imong gitawag nga kinabuhi, you really enjoy. You see? Welcome ang spiritual blessings. Ayaw kay puna sa mga worldly blessing, kay di na malipay, di ka malipay. Imong kinabuhi ni ana. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, when that spiritual blessing will come, use it sa imong kinabuhi. You see? Gabita. Use it. Kaya nga naman, mao na ang pamaagi yung sa Biblia nga mahimo kang holy and without blame. Now, karon kay naluwas naman ka, panalitan God, panalitan. Nakita ka rilo nga nasa lapukan. Rilo nga, precious kayo, gwapo nga rilo, gold. After ni magipunit ang rilo nga nasa lapukan, unsa ang imong una buhaton? Imong hugasan. Mao pod na ang buhaton sa Ginoo sa imo. God picked you from the world, He saved you. Pero ang gusto sa Ginoo, ang una niyang buhaton sa imo, hugasan kaniya. He will want you to be holy and without blame. You see? That is His unchanging plan sa imong kinabuhi. Ang verse 5, ano ang verse 5 sa itong text? The Bible says, ang iyang unchanging plan, having predestinated us unto the what? Adoption of children.
You see? God wants to adopt you as His child. Now, like, ang earthly parents, kung gi-adapt ka sa earthly parents, pwede nga ihatag sa earthly parents sa imuha ang adopted parents nimo ang ilang kabtangan, kwarta, mahimo kang tigpanunod sa ilang mga propiedad. Pero dili nila mahatag sa imo ang ilang nature. You see that? Nindot kayong Ginoo. Upon reading this ganina, grabe ka nindot yun ang Ginoo. Ang atong yutanon nga mga ginikanan, ang ilang mahatag sa atuwa kung adopted ta, ilarang kwarta, ilang properties. Anang God made us heir. Romans 8:17. But the earthly parents, ang nila mahatag, ilang nature. Dili nila mahatag sa imo ang ilang kaparihan na imong naong. Ang ilang dugo nila mahatag. But God is different. In 1 Peter chapter 2 verse 22, sa dihang agi-adapt kas Ginoo, unsay ang kaya buhaton sa imong kinabuhi. 1 Peter chapter 2 verse 22, the Bible says, who did those, if you're there, say amen. Who did no sin? Jesus Christ. Neither was guile found in His mouth. Mana Jesus Christ, ha? Divine nature, unsaon pagkaparihan nimo. 2 Peter chapter 1. Open your Bibles there, verse 4. If you're there, say amen. Sorry for that. Sipiat ang verse ang ibasa. Verse 4. 2 Peter chapter 1 verse 4. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the what? Divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So ang atong earthly parents, dili nila mahatag sa imuha ang ilang nature, but God, when He adopted you, He can give you divine nature. Unya, katong 1 Peter chapter 2 verse 22, what is that divine nature like? Atong gibasa ganina, Jesus Christ has divine nature, who did no sin, neither was found guile sa iyahang baba. Unsa man to Jesus Christ? Did no sin, no guile, meaning holy and blameless. So igsoon, this is the good news for you. You can be like Jesus. Kay mo na'y purpose niya, mo na'y mong paingnan, mo na'y plano sa Ginoo, himuon kag parihan ni Jesus. You see? Unsa man ka kadako nga makasala karon, unsa man ka ka-rebuildi karon, unsa man ka kadaotan karon, you will be going to be perfectly like Jesus one day. May people see Jesus in you. Mo na'y pinaka-purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Bisag ako, di ko katuo nga mapareha ko kang Jesus. Pero mao ni ang giingon sa Bible, ikaw igsoon mapareha ka kang Jesus one day. Kay naanan nimo ang divine nature. I like that. That's the purpose. Mao na ang that is what God wants you to be like Jesus, to be holy, no blameless, no guile. You see, one day, no, kuya, no? And imagine how many unholy things you have done in the last year. Imagine how many sins you have done in the last year. But one day you can be holy like Jesus. Number 2, karon kay dito matapaingon, ang ano dayong ending di ay to be like Jesus. Karon, ang pangutana, where are we now? Kumusta imong kinabuhi? Now, let me ask you, how was your life in the past year? Na ba improvement compared to 2024? Magyapon na akong pangutana last year. Is there growth? Are you turning to be like Jesus? Ahaman ang imong pagtubo. Paana ba o paana na? Kato mga bata noon, mga teens, ay lang tubo, paana. Pero kato mga 20s, paana na ang tubo. I hope ni-grow ka, no? Pero ato makita mga kaigsunan, concerning your Christian life, kumusta man? Atong 2023, kumusta imong pagka-faithful sa Ginoo? Kung atong iphon, sa 52 ka Domingo atong 2023, atong 2024, pila ka Domingo ang imuhang absent sa pagsimba? Atong 2025, i-compare, ni grow ba?
Ay mong pagtuon sa pulong sa Ginoo, ni grow ba? Are you growing? Ang imong pasensya atong 2024, nabay alibyo sa 2025 or nisangot ka init og ulo sa 2025. Mga kaigsunan, let us be honest. Maybe the thought of having to examine ourselves can give a sharp pain in our heart. Murag sakit kayo na hunaon karon ba nga bugatan. Tarong man kay to akong 2024. Okay man to nganong 2025 naon sa man ko eh. Sa may nahitabo sa ako. You have drifted a long way from your precious Jesus. You have drifted a long way. So where are you now? Kumusta man imong ginagawin? How are you? Katubang fruit of the Spirit in Galatians 5:22, makita pa ba sa imo ha? Katong love. Are you loving people? Are you choosing to love? Joy, malipayon pa ba ka? Siguro nakikalipay ka ron. Peace, na pa ba kay peace? Sa unang katong gaskwela pa ka, imong pangandoy, Lord, makahuman na yung eskwela Ginoo, magmalinaw, nagid ko Ginoong Dios, na nagid ko peace, makahuman na ko. Pag-graduate nimo, yes, nakahuman ako. Amen. Praise the Lord. Lord, grabe imong grasya Ginoo, gipahuman ko nimo Ginoo. Ayaw. Kumpiyansa. Kung unsa kadako ang grasya nga imong naangkon, ug kinahanglan atong gaskwela pa ka, mas dako nga grasya imong gikinahanglan kung magsugod na kag trabaho. You see? So, igsoon. Naman yung kumusta imong peace? And I hope by the grace of God, kung giunsa nimo pagkupot sa Ginoo kaniadto, Lord, di nako makaya Ginoo, basing di ko makahuman Ginoong Dios, basing unsay mahitabo sa akong ginabuhi Ginoo, mapariwara ko Lord tabangin Ginoong Dios. And God gave you peace, ay kabala ka nak, I will send people to help you. Igsoon, that God that you were serving before is the same God today. Keep on holding Him. He will give you peace. Long suffering. Number 4, fruit of the Spirit. Long suffering. You see? Muna akong gingon sa una. One day, si Michelle was praying for a job. O niya, nadawat siya, dahil sige applyan, ang nadawat niya sa Pen Bank. Mura siya 3 years or 4 years po sa Pen Bank. There were times na siya asa ko ang, Kuya, kay si Michelle, I really like my sister. Before she is making a decision, especially major decision, she is consulting me first. Kuya, murag hawaon man ko sa akong trabaho. Pen Bank, Kuya. Kaya nga naman, sa may hinungdan. Alang kay gamay sweldo. Unya, inaani mo, dagan siya rason. Naibog sa sayang mga kauban nga nadawat sa land bank. Dagkog sweldo. Nako siyang gingnan, Mitch. Ate, may tawag na ako sa iya. Kaya para mag-ati po ako mga manghod sa iya. So ako kuya, nag-ati na nun sa manghod. So ate, nani. Before, you can still remember that we prayed. We kneel down to God, pinangayo na sa Ginoo nga trabaho. Kay pinangayo na sa Ginoo nga trabaho, wa kay katungod nga mobiya ana pinakalit. Dapat mananggid ka usab sa Ginoo. Kanya mangayo kag guidance sa Ginoo ug naba sa ipuli. So ayaw biya editso ang pinangayo sa Ginoo, Mitch. And she prayed. And by the grace of God, pas lagalit na yung promotion dito sa Pen Bank. And by and by, naka-establish siya, na-plaster siya. And God Himself opened an opportunity for her sa lahi nga trabahuan. It was ordered by the Lord. Nganuman. Kaya dapat, ang atong new challenges sa kinabuhi, it will not cost us our relationship with God. So mga pinangga, if your new avenue of life will cost you your relationship with God, listen carefully, magmahay ka. Kay ay kalimot ang atong kusog nas kamot sa Ginoo. Sama ni Brother Richard ganina. Ako kay lawas si Brother Richard. Kaya kay nimo pasan og trusok.
Pero for 6 months, wa siya kabarog. Kay naingon ang Ginoo, higda ka. Unsa pa nimo ka bright? If biyaan nimo ang Ginoo, something will cost your relationship with God. Let me say this to you. Once na makarealize ka, Lord, di gid na ako kaya. Ikinahanglan gid na ako ka. Gentleness. Are we gentle? I am not gentle. Nagpasalamat ko atong niaging adlaw, agahapon, kaya dunggan ako akong anak, si Francine. Gingnan niya si Siyang Siyang. You know, ate, daddy is kinder to me now. He was kind to me before, but it seems he is kinder to me now. Pero si kuya, mas stricto papa yan, no? Lahi gid ang mga lalaki, kaya dapat istriktuhon gyud kay para may mong strong man. So ato makita mga kaysa, are you gentler than before? Goodness. Are you better? Faith. Musta yung pagtuo? Nabay pagsulay, muhigda na ba rin ka? Higda na rin ka? Kabalo ka no, kabantay ko sa mga Kristohanon bitaw. Pag naay problema, mawala yung pagtuo. Ug ang pinakaunang damayon ang pagsimba. Ano mong gina? Ano naman ano? Pag naay pagsulay, pinakauna yung biyaan ug damayon ang pagsimba. I hope we will stop that. Let us have faith. And meekness. Meekness is power under control. Para naman, mag-abay ming Tristan, mas dako kog lawas yung Tristan. Kaya na ko sa kulutahon. Pero because I am meek, sa pagkaya na ko, I can withhold it. That's meekness. Meekness is not weakness. Meekness is power under control. And last one, temperance. Kaning temperance. Na ba na sa imo ha? Ga-develop ba na sa imo ha? Where are you now? Ano yung mga pinangga? This year, 2026, develop it sa imong kinabuhi. Dapat natin character development, karong gitawag na 2026. Now, I want you to examine yourself. What part of your life in 2025 nga kabalo ka nga wa gyud ganahi ang Ginoo? Sa 2025, pastor, kani nga part sa akong kinabuhi, wa gyud ganahi ang Ginoo. Sa akong kinabuhi, I can imagine many. Daghang butang, awa ganahi ang Ginoo sa akong kinabuhi 2025, gibuhat gyapon ako. By the grace of God, di na ako maghulat og 2026. Karon, baguhan nato. Ikaw, unsa man nga mga butang? Ang dili ganahan ang Ginoo nga imong binuhatan sa 2025 ay nahulata ang 2026 karon. Repent ug biyahe na. Repent and live it. Don't wait for the new year to stop it. Repent now. Number 3, mga kaigsunan, we have already imagine where are we sa itong sitwasyon karon. Number 3, mga kaigsunan, what hope do we have? What hope do we have? Kaya kinahanglan tagpaglaom. Kabalo ka ano, kinahanglan tagpaglaom? Kaya dito kaya magbago kita-kita ra. Contrary to popular belief, it's not us who determine if we accept Jesus or not. The right question is whether He, our Lord, accept us or not. Now, pangutana karon. Kung imong timang-timbangon ang tanan imong nabuhat sa 2025, igo ba ito makasulod kag langit? Igo ka nga dawaton ka sa Ginoo? Tanan imong nabuhat 2025? Unsa kay imong gideserve? Impierno, langit. I believe many of us will say, murag impierno honon gyud ko pastor kung katulang ang saligan. Pero kabalo ka. This verse gave me hope. Salamat ani nga verse. Tanawa mga kaigsunan, verse 6. Mo ni atong paglaom. Atong text. To the praise of the glory of His grace. Wherein He hath what? It's not we accept Jesus, but it is He made us accepted of the beloved. Igsuon pinangga, sultian di ka, dautan kang tao.
pero gihimo kaniya nga karapat-dapat, He made you accepted. You see that? Kaya kung kita ang himo tong kaugalingon nga accepted dito kaya, but thank God, He made me accepted. That is our hope. Di na ko kaya pag-uon akong kaugalingon. Di na ko kaya taroon akong ginabuhi. But praise God, Lord, you made me accepted despite of me. You cleaned me, Lord. And verse 7, in whom we have redemption through His blood. The high price of that forgiveness, His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace, His blood. Our hope is the provision He gave through His blood. There is redemption, there is forgiveness. We cannot make it ourselves. Instead, repent and believe, and He will make you accepted. Igsoon, unsa man ang kadautan, unsa man ang mga sala ang imong nabuhat, repent and believe in the Lord Jesus Christ. Pag hinulsol karon, I hope imong nang biyaan, live it. There is hope for you as I close. God will make you accepted. Diba? How is your inventory? I believe mga kaigsunan, ang imong inventory karon, wa pakas kumingking sa where God wants you to be. Wa pa gyud. Wa pakas kumingking nga mahimo kang pareha ni Jesus. Wa pakas kumingking nga mahimo kang holy and blameless. Kay mo na imong purpose sa Ginoo, you will be like that. Wa pakas kumingking. You are somewhere really down. But there is hope. Ngano man, it is Jesus Himself who will make you accepted. Siya ang muhimo sa imuha nga acceptable. Siya ang muhuga sa imuha. Siya ang mulimpyo sa imuha. Pinaagi sa iyang kaugalingon nga dugo. Only repent and believe. Surrender now and allow Him to take control of your life. Kasi baka naluwas ka ron, be saved today. Dawata si Jesus Christ as your Lord and Savior. I am thrilled to think that a wretched man like I am can be like Jesus one day. So igsoon, 2026 approaching. I hope makita ang kabaguhan, ang faithfulness nato karong 2026. I hope. And I hope mobiya ta diri sa gitawag nga simbahan nga daladala nato sa tong kasing-kasing ang mensahe. Nga dili ta moingon nga makalimot ta pagkaugma. Start anew. Pastor, basing ma-fail ko, Pastor. Yes, failure will come. Pero madasmag ka, bangon lang dayon. Kasi moingon ka nga, ay, nabasmag ko, Pastor. Sipit ka sala, abog ko, Pastor. 2027 na lang. Ayaw, gid taon, uy. Kung namang galing sa inyo karon, kung masipyat ka, madasmag ka, makasala ka karon ha. Ingon ka karon nga, ay, nasipyat, nakasala man ko, Pastor. 2027 na lang, sabot adaan. Pag amping ka tibok adlaw nga, di ka madasmag, literal nga dasmag. Kay kung madasmag ka karon 2026, kay may man mga 27 na, bangon 2027. Higdayos na dasmagan nimo, ayaw hawa. Kaya mong prinsipyo, 2027 naman kag madasmag. Nay madasmag ko niya, makita ko, ay bako na. Diara ka. Kaya nga naman, pag madasmag ka, di na ka maghulat og next week, ayaw ka mo bangon. Pag madasmag ka, bangon di ayon. Balik sa Ginoo. Amen? I hope you understand. Palihog manindog ng tanan. Let's pray. Father God, thank you, Lord, sa imong kaayo, Ginoo. Thank you, Lord, sa imong gugma. Imong panalangin, nagyatag ka namin. We need you, Lord. Bless these people. In Jesus' name. What song, Brother Francis? Ato ang kanta sa itong invitation? Cleanse me. Limpyo ako, Ginoo. God will clean you now. Limpyon kas Ginoo. The altar is open for you, igsoon. Abri ang altar para sa imo ha. And as we sing verse 1 karon, I invite you to come. Cleanse me, O Lord. Limpyo ako, Ginoo. Magkasala ako, Lord. Limpyo ako, Ginoo. Ikaw lang yung makatabang sa ako, Lord. Wala na ilain. Ikaw lang yun, Ginoong Diyos. Mas hindi pa kaluwas ka ron, maluwas ka ron. Dawala si Jesus Christ kay imong Lord and Savior. Repent and believe.
repent and believe now. Ang insaktong pagdawat kang Jesus Christ as Lord and Savior is to repent and believe. Kay para ma-appropriate sa imuha ang iyang gibuhat sa cross, Kalbaryo. And if you will be cleansed by His blood, by repenting and believing, you will be washed by the blood. And that's the time the Father will accept you. God will accept you. You need Jesus. So as we sing verse 1 karon igsoon, para ni sa imo ha. Abri ang altar para sa imo karon, verse 1. Brother Francis, please. The altar is open for you. I invite you to come igsoon. Duol sa Ginoo and surrender. Surrender na. Ay naglata ang 2026. Surrender na ta karon. Let us surrender now. Jesus will set you free from the slavery of sin. Tagaan kanyag freedom karon igsoon. Basta kay surrender lang yun. Buhi ilang yun. Unsa man nga sala, unsa man nga kabugaton, unsa man nga problema, buhi ilang. Verse 2, buhi ina igsoon. Brother Francis, verse 2 please. Surrender now to Jesus. Last verse. Continue your prayer. This last verse is for you. Lord God, kitaan mo akong kabuang, Ginoo. Kitaan mo akong kasingkasong. Lord, pasaylo ako, Ginoo. I am not a faithful pastor. Use me more, Lord. I wanted to be the best as I can be for your glory, Lord. But help me. Hindi na ako ni kaya ako lang, Ginoong Diyos. Ikaw na bahala, Lord. Kupti ko, Ginoo. Kupti akong pamilya. Tabangin mi, Ginoong Diyos. Magamit pa yun may alam sa imong kahimayaan. Lord, pasigaha mi diri sa kitapawan, Ginoo. Give mo aming blessing. We need you, Lord. We need you, Lord. Always need you, Lord. In Jesus' name. Glorious Father, we thank you, Lord, for your grace, your love, and your mercy. Lord, we will not wait for 2026 to repent. We repent now of our sins. Baguhan namin, Ginoong Diyos. After this service, we will become a new man, cleansed by your blood. Ikaw na bahala na mo, Lord. We need you, Lord, always. Bring this message in the hearts and the lives of the people.
In Jesus' precious name, ipangayo naman yun. Amen. And amen. Thank you and God bless you. Nak, paliwag ko